Welcome sa Tagalizt Movie Recap. Ang tatalakayin natin ngayong movie ay ang sci-fi action film na Jumper na ipinalabas noong 2008. Si David Rice ay isang ordinaryong binatilyo na nakatira sa isang tahimik na probinsya. May lihim siyang paghanga sa kaklase niyang si Millie, kaya nagdesisyon siyang regaluhan ito ng isang snow globe. Tinanggap naman iyon ni Millie ng may ngiti, pero nasira ang sandali nang kunin ito ng isa pang estudyante na si Mark at sinimulang pagtawanan si David. Ibinato ni Mark ang snow globe papunta sa nagyayelong ilog. Kahit pinipigilan siya ni Millie, ay pumunta pa rin si David sa yelo para kunin ito. Nakuha niya ang snow globe, pero biglang nabasag ang yelo sa ilalim niya at nahulog siya sa nagyayelong tubig. Sinubukan siyang tulungan ni Millie, pero tinangay si David ng agos at tuluyang nawala sa ilalim ng tubig. Pero sa isang iglap ay napunta siya sa loob ng isang public library na basang-basa at nalilito sa nangyari. Dahil sa gulat ay agad siyang umalis nang hindi napapansin ng mga tao. Pagdating niya sa bahay, ay naghihintay ang kanyang ama na si William, na halatang naiinis dahil anong oras na siya nakauwi. Silang dalawa na lang ang magkasama dahil iniwan sila ng kanyang ina noong bata pa siya. Tinanong siya ng kanyang ama kung anong nangyari pero tumanggi si David na sumagot. Sa inis, pinilit ni William na pumasok sa kwarto ni David. Pero sa mismong sandaling bumukas ang pinto, ay biglang nawala si David at muling napunta sa library. Doon niya napagtanto na may kakaiba siyang kakayahan na kaya niyang mag-teleport. Nang makita niya ang oportunidad para sa bagong buhay, ay bumalik siya sa bahay, kinuha ang kanyang ipon, at nagpa siya na umalis na sa kanilang lugar. Sa isang part, sinimulan niyang subukan ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Habang tinitingnan ang isang travel magazine na puno ng mga sikat na lugar, ay nakita niya ang Empire State Building, isang lugar na minsan niyang pinuntahan kasama ang kanyang ina, ay muling nag-trigger ang kanyang emosyon, at sa isang iglap ay napunta siya sa tuktok ng gusali. Doon napagtanto ni David na kaya lang niyang mag-teleport sa mga lugar na dati niya nang napuntahan. Nang maubusan na siya ng pera, ay nagpasya siyang magnakaw sa bangko gamit ang kanyang kakayahan. Pumasok siya sa bangko na kunwaring gagamit ng banyo at palihim na sinilip ang vault. Nang gabing iyon, ay nag-teleport siya papasok sa loob ng vault, kumuha ng maraming pera, at paulit-ulit itong ginawa hanggang sa mapuno ng pera ang kanyang kwarto. Kinabukasan, ay nagsimula ang investigasyon sa bangko. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Roland Cox na nagsabing kinakatawan niya ang gobyerno. Hiniling niya ang CCTV footage at listahan ng mga taong kamakailan lang na pumasok sa bangko. Napansin ni Roland na hindi naman pisikal na nabuksan ang vault, kaya naghinala siya na ang nagnakaw ay may kakayahang mag-teleport. Lumipas ang ilang taon, namumuhay na si David sa isang marangyang penthouse sa New York. Nasa kanya na ang lahat ng gusto niya at kaya niyang pumunta kahit saan anumang oras. Puno ng mga larawan ng iba't ibang lugar sa mundo ang mga pader ng kanyang apartment, at may tinatago pa siyang kwarto na puno ng pera mula sa iba't ibang bansa. Isang gabi, nag-teleport siya sa isang bar sa London at napansin ang isang magandang babae. Bigla siyang sumulpot sa tabi nito, hindi niya alam na may isang lalaking nagngangalang Griffin ang nakakita sa kanyang ginawa. Magkasamang ginugol ni David at ng babae ang gabi, at kinabukasan, ay nag-teleport siya sa Fiji para mag-surf sa mga malalaking alon. Pagkatapos, lumipat naman siya sa Egypt at kumain ng tanghalian sa ibabaw ng Sphinx na parang wala lang. Samantala, sa kailaliman ng isang masukal na gubat, may isang lalaki na desperadong nagte-teleport habang tumatakbo sa makapal na mga puno at sinusubukang makatakas. Sa huli, ay napulupot na sa katawan niya ang mga kable at sumabit siya sa isang puno, dahilan kaya hindi na siya makaalis. Dumating si Roland at dahan-dahang lumapit sa kanya. Tinanong siya ng lalaki kung bakit siya hinahabol nito. Pero malamig lang siyang sinagot ni Roland na ang mga tulad niyang may kakayahang mag-teleport ay mga salot sa lipunan at dapat alisin ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay sinaksak niya ito at tuluyang pinatay. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Roland ng tawag tungkol sa isang misteryosong bank robbery na naganap ilang taon na ang nakalipas. Sa New York ay bumalik na si David sa kanyang apartment, pero laking gulat niya nang makita si Roland na naghihintay sa loob. Sinabi ni Roland na iniimbestigahan niya ang isang kaso ng pagnanakaw, pero nilinaw niyang hindi siya pulis. Nang paalisin siya ni David, ay bigla siyang inatake ni Roland gamit ang isang baton na may kuryente. Tinamaan si David at sinubukang mag-teleport, pero ilang talampakan lang ang kaya niyang marating. Lumapit sa kanya si Roland, muli siyang inatake, at itinapon pababa. Pagkatapos, pinaputok niya ang kable mula sa baton at ikinabit ito kay David, saka ibinaon sa sahig para hindi siya makatakas. Sa desperasyon, ay nag-teleport si David papasok sa isang lihim na bahagi ng pader, at doon niya naputol ang kable. Kumuha siya ng ilang bag ng pera at agad na umalis. Nag-teleport si David sa dati niyang kwarto sa bahay ng kanyang ama. Narinig ni William ang ingay at agad siyang pumasok. Pagkakita kay David, ay nakiusap siya na manatili ito, at inamin niyang akala niya ay nawawala na siya sa katinuan matapos biglaang mawala ang anak noon. Pero sinigurado lang sa kanya ni David na hindi siya baliw bago tuluyan na namang umalis.
Kinabukasan, hinanap ni David si Millie at natagpuan niya ito na nagtatrabaho sa isang bar. Doon, ay muli niyang nakasalubong ang dati niyang bully na si Mark at nauwi ito sa suntukan. Tinapos ni David ang away nang bigla niyang inilipat si Mark sa loob ng isang bank vault at iniwan itong nakakulong doon. Pagkatapos, bumalik siya kay Millie at muling nagkausap ang dalawa. Sinabi ni David na nagtatrabaho siya sa bangko at kinamusta ang buhay ni Millie. Inamin ni Millie na pangarap pa rin niyang makapaglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya inanyayahan siya ni David na sumama sa kanya papuntang Rome at sa sobrang saya, agad itong pumayat. Ang hindi nila alam ay pinagmamasdan na pala sila ni Griffin. Makalipas ang ilang oras, ay dumating sina David at Millie sa Rome at nagplano silang bisitahin ang Colosseum. Samantala, nagpanggap naman si Roland bilang isang CIA agent at kinausap si Mark sa istasyon ng pulis. Tinanong niya ito tungkol sa nangyari sa vault at doon niya nalaman ang tungkol kay Millie at ang pagpunta nito sa Rome. Sa Rome, nagkasama sina David at Millie sa isang komportableng apartment, nagkukwentuhan at bumabawi sa mga panahong nawala. Habang tumatagal, ay mas lumalim ang kanilang usapan hanggang sa maging romantiko at nauwi sa isang mainit na halikan. Kalaunan, palihim na dinala ni David si Millie sa loob ng Colosseum at naglibot sila habang umiiwas sa mga gwardiya. Pero nang sandaling lumayo si David para magbukas ng isang saradong pinto, ay hindi inaasahang makakasalubong niya si Griffin. Ibinunyag ni Griffin na isa rin siyang jumper, at bahagi ng isang lihim na grupo ng mga taong may kakayahang mag-teleport. Pinuna niya si David dahil sa pagiging pabaya at maluho nito sa paggamit ng kapangyarihan. Binalaan niya ito tungkol sa isang sinaunang grupo na tinatawag na Paladins na tumutugis sa mga jumper sa buong mundo. At bago pa maapagsalita si David, ay may biglang lumitaw na dalawang Paladins. Mabilis na sumugod ang mga ito na may hawak na mga armas at agad sumiklab ang marahas na laban. Habang sinusubukan ni David na makatakas, ay tinamaan siya ng isang kable na may kuryente na pumigil sa kakayahan niyang mag-teleport. Agad namang sumingit si Griffin at hinarap ang dalawang paladin. Sa bilis at husay ng kanyang galaw, ay isa-isa niyang pinatumba ang mga ito. Matapos ang laban, sinabi ni Griffin kay David na matagal na niyang hinahabol ang mga paladin at iyon ang kanyang misyon. Pagkatapos, ay agad siyang nag-teleport palayo papunta sa kanyang tagong base. Napansin ni David ang kumikislap na bakas na naiwan mula sa pag-teleport ni Griffin na tinatawag na jump scare at sinundan niya ito. Nakarating siya sa hideout ni Griffin pero binalaan siya nito na lumayo at huwag nang makialam. Naunawaan ni David ang babala kaya bumalik siya kay Millie. Inilabas niya ito mula sa Colosseum pero halatang natatakot si Millie at humihingi ng paliwanag. Sakto na sanang magsasabi si David ng totoo pero biglang dumating ang mga pulis at inaresto siya dahil sa trespassing. Sa istasyon ay kinuwestiyon siya pero nanatili siyang kalmado at sinabi na isa lang siyang turista na nagkamali. Humingi siya ng paumanhin at iniwan muna siya ng mga pulis habang hinihintay ang kinatawan mula sa US Embassy. Habang naghihintay ay may biglang pumasok na babae sa silid. Nagulat si David nang makita siya dahil ang babaeng ito ay ang kanyang ina na si Mary. Palihim nitong inabot ang susi para matanggal ang posas niya at binalaan siyang may 30 segundo lang siya bago dumating ang mga paladins bago ito mabilis na umalis. Sinubukan siyang sundan ni David pero bigla na lang itong nawala. Muli niyang nakita si Millie at sabay silang nagtungo papunta sa airport. Habang nasa biyahe, sinabi ni David kay Millie na kailangan muna nilang maghiwalay para sa kaligtasan nito. Nasaktan si Millie pero sumakay pa rin siya ng eroplano ng mag-isa. Samantala, pumunta naman si Roland sa bahay ni William at nagpanggap bilang isang IRS agent. Tinanong niya si William tungkol kay David. Pero sinabi lang niya na 8 taon na niyang hindi nakikita ang kanyang anak at ipinaliwanag din na iniwan sila ni Mary noong 5 taong gulang pa lang si David. At nang pinapaalis na ni William si Roland, ay mariin itong tumanggi. Sa kabilang banda, nasa hideout ni Griffin si David at pinag-aralan ang mga pader na puno ng litrato, mapa, at detalyadong impormasyon tungkol sa mga paladin sa iba't ibang panig ng mundo. Tinanong niya si Griffin kung bakit nila tinatarget ang mga jumper. Ipinaliwanag ni Griffin na matagal na nila itong laban mula pa noong panahon ng Dark Ages. Ayon sa kanya, ang mga paladin ay mga relihiyosong ekstremista na naniniwala na ang Diyos lamang ang dapat magkaroon ng kapangyarihang mag-teleport at ang sinumang may ganitong kakayahan ay kailangang alisin. Idinagdag pa niya na hindi magdadalawang isip ang mga ito na saktan ang mga mahal sa buhay ni David para lang mahuli siya. Sa pag-aalala sa kanyang pamilya, ay agad na nag-teleport si David papunta sa bahay ng kanyang ama at doon ay natagpuan niya si William na walang malay. Mabilis niya itong dinala sa ospital kung saan agad itong ginamot. Pagkatapos, bumalik si David kay Griffin at humingi ng mas marami pang impormasyon tungkol kay Roland. Sinabi niya na gusto niya itong pigilan ng tuluyan. Pero tumanggi si Griffin at ipinaliwanag na mahigit 10 taon na niyang kalaban si Roland at pinakita niya ang mga sugat bilang patunay. Nag-alok si David na tumulong pero hindi pa rin pumayag si Griffin. Nag-teleport si Griffin papuntang China para iwasan siya pero sinundan pa rin siya ni David at hindi ito sumuko.
Sa huli, pumayag na rin si Griffin na makipagtulungan dahil alam ni David kung saan posibleng magpakita ulit si Roland at ito ay sa kinaroroonan ni Millie. Nagpasya silang maghiwalay at pumunta si David para hanapin si Millie, habang si Griffin naman ay bumalik sa kanyang hideout para ihanda ang kanyang mga armas. Natagpuan ni David si Millie sa apartment nito. Nagulat si Millie nang makita siya at sinabi niyang ayaw na niyang madamay sa delikadong buhay ni David. Pinapaalis niya ito pero sa sandaling iyon, narinig ni David ang mga paparating na yabag. Dumating na si Roland at wala na silang oras. Kaya napilitan si David na sabihin ang totoo na isa siyang jumper. Nabigla si Millie nang makita siyang mag-teleport pero ang pagkagulat niya ay napalitan ng takot at sinubukan niyang tumakas. Habang papalapit ang panganib, hinawakan siya ni David at sabay silang nag-teleport papunta sa hideout ni Griffin. Ilang sandali pa, dumating si Roland at ang kanyang grupo sa apartment ni Millie. Wala silang nadatnan pero napansin ni Roland ang kumikislap na jump scare na naiwan. Gumamit ang kanyang team ng isang device sa ilalim nito at nagbukas ito ng parang portal na nagbigay sa kanila ng paraan para sundan si David. Sa hideout ay nagalit si Griffin nang makita si Millie. Sinabi niyang malaking pagkakamali ang pagdala sa kanya roon dahil matutuntun sila ng mga paladin sa pamamagitan ng jump scare. Sinuri nila ito at napansin na lumalaki na ang bakas. Ilang segundo lang ay biglang pumasok si Roland sa loob. Nagkanya-kanya ng takbo sina David at Griffin. Habang nagtatago, ay may napansin si David na nakakagulat. Nakita niya ang litrato ng kanyang ina na si Mary sa pader ni Griffin at may nakasulat dito na isang paladin. Bago pa niya ito maproseso, ay biglang tumama ang isang kable na may kuryente at idinikit siya sa pader. Dumating si Griffin na may hawak na flamethrower at agad silang naglaban ni Roland sa isang mabilis at matinding sagupaan. Ginamit ni Griffin ang kanyang teleportation para makakuha ng kalamangan. Nag-teleport si Griffin palayo at bumalik na may dalang umaandar na bus papunta kay Roland. Muntik nang madurog si Roland pero nakaiwas siya sa huling segundo. Samantala, nakita ni Millie si David na nakagapos pa rin at sinubukan siyang pakawalan. Lumapit si Roland sa kanya, handa nang umatake, pero dumating si Griffin sa tamang oras at itinulak si Roland pabalik sa jump scare gamit ang malakas na atake. Sumunod si Griffin at pareho silang napunta sa apartment ni Millie kung saan nagpatuloy ang laban. Sa hideout naman, nagawa ni Millie na mapalaya si David. Pero umabot na siya sa kanyang limitasyon. Sinabi niya kay David na gusto na niyang bumalik sa normal na buhay at hindi na niya kayang harapin ang kaguluhan. Naunawaan ito ni David at pumayag na ihatid siya pauwi. Habang naghahanda silang umalis, biglang bumalik si Griffin, dala ang device ng mga paladin na ginagamit para buksan ang jump scars. Aktibo pa rin ang scar at may isang paladin na nagpaputok ng kable papasok na humila kay Millie pabalik sa apartment. Agad siyang gustong sundan ni David pero may ibang plano si Griffin. Nagsimula siyang mag-set up ng bomba at sinabing ito na ang pagkakataon nila para tuluyang lipunin ang mga paladin. Tumanggi si David dahil ayaw niyang madamay si Millie. Kinuha niya ang bomba at nag-teleport palayo. Agad siyang sinundan ni Griffin at nagsimula ang mabilis at matinding habulan na umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo mula Egypt papuntang San Francisco hanggang New York. Sa gitna ng habulan ay nag-agawan sila sa detonator ng bomba. Sa huli, napunta sila sa isang lugar na nawasak dahil sa digmaan. Nakuha ni Griffin ang remote pero hindi niya napansin ang malaking poste ng kuryente na bumabagsak malapit sa kanila. Mabilis na kumilos si David at agad niyang itineleport si Griffin diretsyo sa bumabagsak na estruktura. Tinamaan ito ng malakas na kuryente at naipit si Griffin, dahilan para hindi siya makagalaw. Binalaan niya si David na huwag nang bumalik dahil hindi niya kakayanin ang 5 paladin ng mag-isa. Pero hindi ito pinakinggan ni David dahil desidido na siya. Agad siyang nag-teleport pabalik sa apartment, handang iligtas si Millie. Pagdating pa lang niya, 5 kable na may kuryente ang agad tumama sa kanya at idinikit siya sa lugar. Kinontrol ng mga paladin ang buong apartment para hindi siya makatakas. Sa kabila ng sakit, pilit lumalaban si David at sinubukang mag-teleport. Sa bawat pagtatangka, malalakas na shockwave ang kumakalat sa buong apartment. Hindi lang siya ang pinipigilan ng mga kable, para rin itong iniangkla ang buong istruktura sa katawan niya. Sa bawat galaw niya, nagsisimulang magbitak at manginig ang mga pader. Sa huli, nag-ipon siya ng matinding lakas, at sa isang malakas na pag-teleport, ay isinama niya ang buong apartment. Sa isang iglap, napunta sila sa nagyelong ilog, ang lugar kung saan niya unang nadiskubre ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa biglaang teleport, ay nalito ang mga paladin. Ang iba ay nawalan ng malay, at ang ilan ay nahulog sa nagyelong tubig at tuluyang nawala sa ilalim. Hindi na nag-aksaya ng oras si David. Muli niyang inilipat ang buong apartment, at dinala ito sa loob ng public library. Pagod na pagod, bumagsak siya sa sahig. Nang magkamalay siya, ay nakita niyang buhay pa si Roland. Nang hindi nagsasalita ay biglang tineleport ni David si Roland papunta sa Grand Canyon at iniwan ito roon ng mag-isa. Makalipas ang panahon ay hinanap ni David ang kanyang ina. Isang batang babae ang nagbukas ng pinto at nagpakilalang anak ni Mary. Sa wakas ay nagkaharap na rin sina David at Mary.
Inamin ni Mary ang totoo na isa siyang paladin. Ipinaliwanag niya na noong unang beses mag-teleport si David sa edad na 5, ay napilitan siyang umalis para protektahan ito mula sa iba pang paladin. Ngayon na muli silang nagkita, ay tinanong ni David kung ano na ang mangyayari. Tumingin si Mary sa kanya at tahimik na nagsabing tutulungan niya siyang magsimula muli. Pagkatapos ay muling bumalik si David kay Millie na naghihintay sa kanya sa labas. Naghawak kamay sila habang nakangiti sa isa't isa at tuluyan ng naglaho. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung nag-enjoy kayo, maaring i-hit ang like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga uploads.